Alright mga kayamies, good day na naman sa inyo lahat. So Jeron na naman, at Takoyaki Boy ng Ekipak, no? So actually, ngayong araw na ito, andito na naman po tayo sa restaurant ng ating franchise consultancy, no? Kasi right now kasi nag-meeting po kami regarding sa eto nga yung pagsisimula ng bagong kabanata ng Yummiest Takoyaki, at pinag-usapan rin natin dito actually kung magkano nga ba ang possible na magiging cost, no? Yung franchise fees, yung setup cost, at yung total na investment ng pagkakaroon ng franchise ng Yummiest Takoyaki. So ito, kasama natin si Sir Joms para po ma-inform kayo tama kung ano nga ba ang mangyayari, no, dito sa Yummiest Takoyaki. So Sir Joms, no, ang una kong tanong ay yung 29,999 pesos ba, makatotohanan ba yun at pwede bang kumita ng malaki doon si franchisor na kagaya ko, for example? Sa isang tingin ko pa lang yung 30,000, 2999, sa mga gamit pa lang hindi na yun enough eh. So, nagkataon lang talaga na ngayon nagpa-fabricate ng mga kiosk. Pero kung kung kuha tayo ng ibang fabricator, baka yung 30,000, publication pa lang yun. So, mga gamit. So, ngayon, ginawa natin siya ng magandang financial model. Okay? A professional financial model para maging profitable both parties, the franchisee and the franchisor. So, ginawa natin ng tamang computation ng franchise fee, tamang computation ng setup. Kasi sa setup cost, ngayon, mas maganda na talaga ang mga branches ng Takoyaki, Yummiest Takoyaki, plus the support coming from the head office. That includes training, operations manual, mas magandang branding activities, continuing support coming from the franchisee, yung pag-assess ng mga location, tamang location, para mapupuntahan talaga ng franchisee is magandang branch, magandang location, at may tamang support para kumita ang franchisee. So in a way, kailangan kumita si franchisor para makapag-hire tayo ng mga tamang tao sa marketing, sa operations, na tutulong din naman sa mga franchisee. So normally, ang tinatawag ng franchisor sa franchising niya, ang franchise fee, these are all intangibles done. Ang franchise fee, ang kasama po talaga dyan is only the use of the name, trademark and logos, the comprehensive training for the franchisee and their staff, the comprehensive franchise operations manual, location assessment, and continuing support. If you notice, ang franchise fee, wala pa po talaga mga gamit dyan. Okay. Now, nag-compute tayo ng mga gamit na kailangan para ma-set up ang isang Yummiest Takoyaki branch. So, ang tawag natin doon sa lahat ng gamit is set-up cost. Okay? The set-up cost includes yung card fabrication, includes lahat ng mga gamit, yung signage, the inventory, at ngayon meron na tayong automation, may POS na rin po tayo. So, medyo higher level na talaga ngayon ang branding ngayon ng Yummiest. And also, it will help sa operations profitability ng franchise. So, franchise fee and setup cost. Yun yung kasama sa total investment ng Yummiest na franchise. Okay? Para siguro bigyan din natin sila ng idea kung magkano, no? Oo. Magkano nga ba kaya, sir, yung magiging yung offering natin sa market? Kasi di ba dati 29,999, no? Pero ngayon kaya, ngayon itong papasok na bagong offering natin, magkano po ba talaga yung ayon sa napag-usapan po natin? So actually, kung titinan talaga natin sa franchise industry, ang mga cart and kiosk, franchise fee alone wala ang gamit, wala ang setup. The franchise fee alone ranges from 120 to a little less than 200, mga 190,000. Ganun talaga ang franchise fee sa category ng mga cart and kiosk. Pero ngayon ay recommended to Yummiest management na huwag na tayo lumagpas ng 100,000. Doon muna tayo sa mas mababa para at least masuportahan naman natin yung mga bagong papasok ng franchise. Kahit 90,000. So ngayon, ang offering natin sa franchise fee is 90,000.
ang setup cost natin, including everything, with the right costing po yan, no, umaabot siya ng around 82,000. Kasama na dyan ang art, signage, mga gamit, initial inventory na good for 7 days, POS, no, lahat na dyan na, uniforms, even office supplies na initial. No? So around 82,000 ang setup. So 82,000 ang setup cost plus franchise. So yun ang magiging total investment. May mga bashers ako online talaga sa totoo lang, no? Na nung in-announce ko na 90,000 na ang magiging franchise fee ni Yummies, pero dun sa announcement ko rin, sinabi ko pa doon kasama yung supplies and ingredients training at saka nga yung food cart, no? So, kasi sinasabi nila sir sa akin, nagtaas ng presyo kasi dumami na yung branch, nagtaas ng presyo kasi na-interview lang sa TV network, tumaas yung presyo kasi greedy ka na, sakip ka na sa pera, nilamong ka na ng pera. So, do you think sir, sa pagkakataon na yun, lalo na sa sinabi mo, totoo kayang greedy na ako, naging akong sakim sa pera, mukha na akong pera, kaya ako minahalan yung franchise fee. Tingin mo kaya sir? Tingin ko, isa naman yung tingin ko dyan, kung hindi mo i-improve yung offering mo ng 29,000, hindi ka makakapag-provide ng tamang support sa franchise. Tama. Hindi ka kumikita, hindi ka makakapag-hire ng tamang tao to support the franchising. Both parties, franchise or franchise, will collapse. 100% mag-collapse yan later on. No? So, kailangan natin i-use para pareho franchisor, kumita, at makapag-hire ng tamang tao. Franchising, masuportahan. There is higher level of branding, operations, and support. No? So pareho yan aangat. Okay? It's not about being greedy. Even if you can check the franchise. Sometimes pumunta kayo ng expo para makita nyo yung mga presyuhan doon. Yun yung tamang franchise model. Kasi kailangan may support talaga. At the end of the day, ang franchising is about managing a branch, an existing branch, with a system plus the support coming from the franchisor. So, hindi siya yung pagbubukas ng isang franchisee, bahala ka na. Okay? Pagbukas ng franchise, kanya-kanya na tayo. Paalam ka pa. Bukas, tas sara. Bukas, sara. Ganitong model, bukas. Lahat dapat bukas. Tama. Okay? At the end of the day, ang tinitina naman natin dito, is the franchisee profitable? Is the franchisee be able to recover yung investment? Ang question doon, kailan mag-ROI si franchisee? Kung mag-ROI ka sa franchisee ng more than 1 year, mahaba yun. Okay? Pero nag-ROI ka. Pero kung mag-ROI siya ng mga 10 months, 8, 9, 10, ang ganda na yun. So I think yun ang dapat tingnan ng franchisee. Magkano investment at kailan babalik. So para malaman nila yun, para nag-inquire sila sa'yo, pakinggan nila yung ating presentation. Para makita nila yung talagang profitable. Ang isang, tip ko lang, kasi ang isang nakita ko dito sa concept na to, sobrang ganda ng margin ng mga franchising. Kasi ang cost yung mga around 30%. 35%. Sabihin, kung bumenta ka ng 10,000 sa isang transaction, isang araw, 350 ang cost mo doon. 650, kita mo yun. Bihirang-bihirang po yan sa kiosk. Kasi ang kiosk mo talaga, dahil murang pricing, mataas ang food cost yan. So ito po dito sa ginawa nating model, at nakita ko rin ang costing nila. Sobrang ganda po ng margin para sa franchise. Kaya kahit 100 plus yan, mabilis pa rin po. Around 6 to 7 months ROI na po yun. So ayun mga kayamis, nasagot na ni Sir Jones yung tanong natin dyan. So it's not all about being greedy, kasi sa totoo lang, yun nga sinabi na ni Sir Jones, normal yung ganong offer. In fact, bababa pa nga yung sa atin. Mura pa yun. Ako din naman, may franchise din naman ako Ang franchise fee namin alone, 360,000 na restaurant. Pero yung take-out counter namin is 160. Franchise fee pala. Plus the setup cost, umaabot kami na pinakamaliit namin na concept around 700,000. Pag ganitong
restaurant, 3.5 million. So, am I greedy? No. Kasi yun talaga ang tamang pag-set up. Diba? Yun, no? So, ayun na nga, mga kayamis, no? Sa totoo lang naman, mga kayamis, no? Ang matawag dito, ang reason talaga, bakit tataas yung ating, franchise fee, initially talaga, ang reason lang naman yan, dahil nga sa, humingi na tayo ng assistance sa franchise consultancy. Gaya nga nito, ng consultancy nila, Sir Joms, no? So, kumbaga, we need an expert para mas lalong matulungan pa yung ating mga existing franchisees, lalo na yung ating mga bagong franchisees, no? Hindi po biro ang binayad natin dito, mga kayamis, no? Para mas lalong mapaganda ang sistema ng pagpapatakbo ng franchise business ng Yami's Takoyaki. Even, syempre, mas maging efficient yung takbo, no? Na hindi lang ng buong operations na main branch, kundi yung operations ng lahat ng ating mga franchises. Ito na nga, nakapagbayad na nga tayo. Ito, check in na, check in na yan. Malayo lang, no? Presyo niyan ay malaki-laki yan, mga kayamis, no? 6 digits po ang ginastos natin dito just to make this improvement very possible. So, kaya yung mga nagsasabi talaga na, na greedy po, no? Na, keso, na-interview lang yan ni ganito, ni ganyan. Keso, ang dami na ng franchises, keso, mukha ka ng pera. Hindi no? Hindi rin natin masasabi talaga na it's all about greediness, no? Or kung ano man yung sinabi. It's really all about improving the operation itself, no? Kasi, magbe-benefit natin lahat ng mga existing franchises, lalo na yung mga habol dito sa ating franchise offer na 29,999, no? Down payment ka lang ng 7,500, no? Kayo, sa totoo lang, no? Kayo ang mga mapapalad, no? Kasi nga, mga kayamis, pagpasok na ng ating bagong concept, ay nako, hindi na po talaga tayo babalik, no? Lalo na sinabi ni Sir Joms na 29,000 ay talagang sobrang hindi profitable yan ang ganyang franchise fee. Tapos kasama pa supplies, equipments, training at saka card, hindi raw talaga profitable yan. Came from an expert, a franchise consultant. Hindi siya profitable. That's why we need to become more profitable as well as to assist also our existing franchises and our future franchises. That's why we need to offer and get an assistance sa franchise consultancy gaya nito nila Sir Jones, no? Kaya naman sa mga natin dyan, mga kayamis natin dyan na nalulungkot, no? Dahil mag-increase yung ating franchise fee din, lalo na yung mga existing, no? Na nagpaplanong kumuha. Actually, hindi nyo kailangang malungkot. Actually, dapat ikatuwa nyo pa na mag-increase tayo ng franchise fee dahil sa tataas yung value ng franchise fee ninyo, mga kayamis, ay makakalibre ka pa ng marketing assistance in the future, no? Kasi wala ka ng ibang mabayaran pa eh. Kung ano yung nakasulat pa natin sa kontrata, yun pa rin at yun pa rin ang susundin natin. Kaya talagang super papalad po ninyo. At sa mga future franchises po natin dyan, mapalad din naman kayo, mga kayamis, no? Kasi mas lalo pa namin kayong tututukan, lalo na sa mga unang papasok natin mga future franchises na nasa 6 digits na yung number. Actually, marami pa kami mga sessions na pag-meetingan, sir, para mas simula pa lang. Kasi yung manual operation power, ayusin pa natin yun, as manual sistema, para mas maganda magpapatakbo ng franchise sa kanilang operation manual. Yes, no. So ayun, mga kayamis, no. Kaya abangan ninyo 'yan, no. Lalo na sa mga existing franchises natin, abangan ninyo ang bagong luto ng Yami's Takoyaki. Ito na yung tunay na revamp, no. Tingin mo, sir, sa ngayon, no, 29,999 yung offer natin ngayon, no. Ano ba? Extend pa ba natin yung ating franchise offer ng hanggang mga 2 weeks? Tingin mo, sir, para mapagbigyan natin yung ating mga gusto pang bago. Oo, sa tingin ko kasi habang inaayos pa naman natin ito, yung bagong structure natin, at kasi mag-launch tayo mga bandang October 1st week siguro, mag-prepare pa tayo. Siguro, para sa akin,
extend para yung mga dati mo nakausap, at least may chance pa sila para dito. Kasi kung gusto nila na ayaw nilang tumaas ang presyo, umabot na sila sa hanggang September 15. Otherwise, talagang doon tayo sa new offering. Si Sir Jobs, so siya na nagsabi, no? So, sige, mukhang extend natin to ng kapiraso, no? Extend natin ng kapiraso to, no? So, para mapagbigyan natin yung mga gusto pang humabol, no? Pero again, no? Uli na tong extension na to, no? Kasi, pinagbigyan ko lang kayo dito sa extension na to kasi hindi na pala to pang 90,000. Ang laki mga kayami sa Pinas. So, hindi ko mabahabol, kaya umabol ka na. So, yun lang naman mga kayamias, no? Have a great day po sa inyo lahat. So, again, Sir Joms, salamat at magpaalam na tayo. Bye-bye!